Magandang morning, third day ko na ngayon mga kalongi sa aking pagbiyahe mula Bicol hanggang dito pa sa Baguio mga kalongi. Continue na ako going to north, samantala itong mga kasama ko is bababa na sila going to uwi. So pa Metro Manila mga kalongi. So ayan nga guys, bye bye, it's the Mountain Bell campsite. Pababa na kami mga kalongi. Ayan, unahan ko at para makuhanan ko ng video ang aking mga kasama bago kami maghihiwalay dahil ihatid namin sila doon sa Ago o mga kalongi, tapos balik naman ng Baguio. So yan mga kalongi, ayan, may pababa na si Chris, yun, hirap na hirap dahil ang dami niyang dala. So yan o, shout out sa'yo Chris, so kaya mo yan hanggang Maynila, San Mateo. So yan mga kalongi, pababa na yung ibang mga kasama ko. Tayin lang natin para lumarga na. Ayan, dito na kami sa highway mga kalongi. At dahil yun nga ay bibili pa sila ng pasalubong pala bago umuwi ng San Mateo Rizal. So pupunta muna kami doon sa mayunahan. Ayan guys, dito kami sa may pasalubong mga tindahan. Shout out sa nasarapan ko Chris. Ayan o, hirap na si Chris dahil nga first time mag long ride at saka sa kanya nakatuka yung mga gamit na dadalhin pa uwi. Ayan, kunting tingin-tingin dito at bubili ng mga pasalubong sa mga nag-aantay sa amin sa pag-uwi mga kalongi. Ayan mga kalongi, pagkatapos naming mamili ng pasalubong ay rat-rat na kami going to Ago, La Union mga kalongi. Ihatid namin yung mga kasamahan namin na uwi ng Manila, tapos kami ng aking kasama sa Riris going na kami sa Bawang, din Nagilian, din balik ng Baguio City mga kalongi. Tara, samahan nyo kami. Dandahan lang. So ayan, din naman nagreklamo yung kaibigan ko na to. Kaya sinabihan ko dandahan lang dahil nga medyo nabibigatan siya sa kanyang mga karga mga kalongi. So tara, ihatid na natin sila sa kanilang o sa aming doon sa Ago kung saan kami maghihiwalay mga kalongi. At dito na nga kami sa Ago mga kalongi, ang laki ng statue ng Eagle of the North mga kalongi. So yan, ang laki-laki, yung landmark dito sa Ago mga kalongi ng Agila ng Norte. So yan mga kalongi, kuha lang kami ng konting video at pictures dito mga kalongi, tapos largit na. So yan mga kalongi, pagkatapos kong magkuha ng video at pictures, umuna na ako dito sa kanto ng Ago. So sila bye bye going to San Mateo na sila mga kalongi, samantalang ako at saka si Redis going to La Union, Bawang. Then bakyat kami ng Baguio mga kalongi ulit dahil pupunta kami ng Isabela. Habang nagpapahinga dito sa McDo mga kalongi, shoutout McDo Bawang. So yan, may dalawang batang lumapit at nagkaroling sa atin at binigyan naman natin ng pamaskong handog ang dalawang bata na ito mga kalongi. At pagkatapos naming magkape sa McDo mga kalongi, tuloy ang biyahe kasi akyat namin ng Baguio via Nagilian mga kalongi. At dito kami sisibakin namin ng Baguio. Dadaan kami sa may kabundukan ng Atok mga kalongi, tapos diretso na ng Isabela. So tara, let's go! Ayan, nabasa ko na mga kalongi, Pro Cordillera. So ayan, ito na yung paakyat ang pahon ng pahon Babagyo mga kalongi. So yan, nakikita ko sa unahan mga kalongi is parang umambo na doon mga kalongi. So dito naman sa kabila is mainit din sa baba mga kalongi.
So parang masama ang panahon dun sa unahan mga kalongi. Tara, tingnan na lang natin kung anong panahon na sa unahan. Let's go. So ayan mga kalongi, nakikita ko na ang ambon at saka ang baba na ng mga ulap mga kalongi. Mga 30 minutes to 45 minutes na lang siguro mga kalongi, makakarating na kami at madadaanan na namin ang Baguio City mga kalongi. So yan, ramdam na, madulas ng daan kasi basa na at saka umambon na dito mga kalongi. So yan, may ambon na may kasamang foggy siya mga kalongi, tapos maambon pa. So yan, dahan-dahan lang tayo kasi madulas ang daan, mahirap na, malayo pa ang biyahe natin. Ay, grabe yung fog dito mga kalongi, oh. Dito nagbabasa ang kalsada dahil dito naman sa fog nawala na yung ambon, kundi dahil sa fog kaya babasa naman kalsada dito mga kalongi. So yan, nakikita nyo naman mga kalongi, basa na dito ang kalsada, oh. So ayan, konting pag-iingat lang pag nagbibiyahe dito mga kalongi. Time check pa lang ngayon mga kalongi is around 3:35 in the morning, in the afternoon mga kalongi. So yan, ito yung pagdaan namin sa Nagilian Road going to Baguio mga kalongi. So yan ay, pumapatak na ang ulan mga kalongi. Ay, hindi na talaga nagpapapigil. Kailangan na namin humanap ng may silungan mga kalongi. Ay, medyo lumakas to ah. May hamog na malakas na ulan. So yan, tumigil pa. Nako, wag naman. Ay, tara na at pangulan na. Basa na basa ang cellphone natin dyan mga kalongi. Hanap lang ako ng masilungan dahil nga malakas ang ulan. Ay, may nakita akong waiting shed mga kalongi. Waiting shed pala ito. Yun, tinuro ko kay Sir Ed. Tara, balik na tayo dahil malakas ang ulan. Let's go! Silong mga kalongi. Dahil ang lakas na ng ulan, bigla lang lumakas. Di ba, wala na yun eh, hamog na lang, kaso lumakas yung ulan mga kalongi. Kaya yan, dito muna, sisilong muna kami dito. Palipas muna paano namin pa silahin na muna yung ulan. Yan mga kalongi, after namin magpatila ng ulan at wala ng ulan pero basa kalsada at grabe pa din ang hamog mga kalongi dito sa Nagilian Road. Pero di ko lang to alam kung anong barangay na to mga kalongi. Pag alam ko, Cordillera ito. So yan mga kalongi, so yan 15 to 20 meters away, zero visibility na siya dahil nga sa hamog. So dahan-dahan lang talaga yung pagpatakbo namin dito mga kalongi. Let's go! Grabe mga kalongi, sarap talaga langhapin ang simoy ng hangin dito na mga kalongi. Napaka-presko at saka grabe ang hamog mga kalongi. Kung kayo'y mapadaan dito mga kalongi, talagang ang sarap. Tapos ang ganda pa ng pakiramdam mo mga kalongi pag ganito na nagra-rides ka pero hindi mainit, mahamog ba siya mga kalongi, di ba? Ang sarap. Pero ayan, dahan-dahan nga lang dahil basa yung kalsada mga kalongi. Ayun mga kalongi, narating na namin itong Baguio City mga kalongi. So ayan, papasok na kami dito sa City of Pines mga kalongi. Yan, kikita mo yung mga bus na yan, ang bus, minibus para mga kalongi. So Baguio Plaza, from here sa square, parang eskwelahan ito mga kalongi. So yan, so mahamog pa rin dito. Pero so salamat tumigil na yung ulan, hamog na lang mga kalongi. Ayun na nga mga kalongi, nakarating kami dito na sa Baguio City, sa may sentro, halos kasentrohanan ng Baguio. Dito mga kalongi, wala na masyadong hamog. Tapos walang ulan mga kalongi, nakita nyo naman tuyong-tuyo yung kalsada dito sa taas ng Baguio. Shout out sa'yo Sir Ed. So yan alam kami lang dalawa ni Sir Ed going to Isabela. Grabe, doon lang talaga sa paakyat mga kalongi bago mag Baguio City. Doon lang talaga yung grabing ulan na malakas at grabe ang hamog dito mga kalongi. Hindi na ganoon ba, siguro tumas na.
So ayan mga kablongi, so ito yung welcome mark ng Baguio City, summer capital of the Philippines. So ayan, nakalagpas kami, babalik lang, saglit lang. So ayan mga kalongi, kumuha kami ng ako lang pala ng picture dito sa welcome art ng Baguio City mga kalongi. Siyempre isang documentary na naman natin mga kalongi na napunta tayo sa Baguio City. Then after na mga kalongi, proceed na kami sa biyahe namin sa Red going to Isabela. Let's go. Yun, balak pa sana namin pumunta ng Isim, pero yun, kapos na talaga sa oras at gagabihin na talaga kami sa daan sa Red. Nag-U-turn pala kami dito mga kalongi kasi mali yung daanan namin going to Isabela, so U-turn lang kami dito. Sensya na po, tao lang. So nung namali yung daan namin mga kalongi, nag-U-turn kami noon. Buti na lang at malayo yung pulis. Siguro kung malapit yun, baka hinuli kami. Pero so far, kinawayan lang namin mga kalongi. Ibig sabihin, sorry po. So ayan mga kalongi, wow, ganda tingnan doon mga puspuro. Mga bahay nandun sa kabundukan mga kalongi. Oh. So ayan, tuloy lang ang biyahe mga kalongi. Medyo malayo-layo from Baguio to Cordon, Isabela mga kalongi. So ayan, dito pa kami sa mga kabahay-bahayan dahil hindi ko alam kung basta sunod lang ako kay Sir Ed, halos kabisado man niya dito pa Baguio to Isabela. Tara mga kalongi, subaybayan niyo yung biyahe namin. So ayan, going to Botanical Park, ayun, so Burnham Park, so yun. Dito pa lang daan mga kalongi, papunta doon sa mga pasyalan dito sa Baguio mga kalongi. So yun, ang dami pang mga ginagawang mga hotels dito mga kalongi sa Baguio City. Yan, nakalagpas na kami ng Baguio City mga kalongi. So pababa naman ito. So, ito yung daan namin going to Isabela. Let's go mga kalongi, malayo pa, hapon na. Ayan mga kalongi, parting Benguet, atok na kami mga kalongi, atok Benguet. So yun, time check is 4:45 na mga kalongi. So masarap mag-rides pag ganito mga oras dahil hindi mainit, malamig, tapos ang ganda pa ng kalsada mga kalongi. Pero yun nga, kinakabahan ako dito kasi yung gas ko is konti na lang, kaya sinabihan ko na sa Sir Ed na kung may madaanan na gasoline station, pagas na kami. At maya-maya pa naabot na namin ang Ambuklaw. So yan, ito yung tulay sa Ambuklaw kasi nandito yung dam ng Ambuklaw. Yun o, dam. So yan, ang tulay ng Ambuklaw. Pero matatagpuan dito ang Ambuklaw Dam mga kalongi. So tara, puntahan natin. At baka pwede pang madaanan. At makikita pa natin yung dam. At dito nga tumigil kami ni Sir Ed dahil mayroong view deck dito ng sa I Love Ambuklaw mga kalongi. So mayroon din ibang mga riders, nakita kami na tumigil para siguro kuha ng pictures at saka tumingin. Dito lang kasi magandang view para makita yung dam mga kalongi. At yun nga, pagkatapos namin kumuha ng video at saka pictures doon sa I Love Ambuklaw view deck mga kalongi, tuloy na kami sa baba namin yan mga kalongi. Sa left side, yun na yung dam. So medyo gabi na, around 6 o'clock na ito mga kalongi. Pero yun, yung nag-aagaw yung liwanag at saka gabi mga kalongi. Tara, let's go, tuloy lang ang biyahe. Ayan guys, medyo madilim na. Kabisado naman to ni Sir Ed dito kaya wala lang. At dito mga kalongi, ginamit na natin yung pamalakasang ilaw natin dahil bihira naman tayo magkaroon ng kasalubong. So yun, full blast na yung MDL natin mga kalongi. So yan, salamat sa MDL na to at yung napakadilim na kalsada na to mga kalongi dahil nga walang street light. So yun, nagliwanag siya dahil ang lakas ng ilaw natin mga kalongi. Sa daanang ito mga kalongi, sa tingin ko ngayong mga oras na to, kami lang dalawa ni Sir Ed ang nagbumabaybay sa daan na ito mga kalongi. So yun, medyo madilim talaga ang daan mga kalongi, buti na lang maliwanag yung ilaw natin.
So yan, ilawan ko naman sa red. Sana hindi siya nasilaw dito sa ilaw ko mga kalongi. Dito mga kalongi, akala ko nga pabalik-balik lang kami sa daanan. Parang hindi kami nakarating sa parunan namin dahil nga ang dilim, tapos bihirang-bihira ang bahay na makikita mo dito mga kalongi na may residente. Kasi itong highway na to, wala, simula pa kanina paglagpas namin na Buklaw Dam, so yun, wala kami masyadong nakikita mga kabahayan o mga tindahan o mabilhan man lang o mga kapihan man lang namin. So malayong malayo pa mga kalongi. So yun, pero wala na mga sarado na yung iba kahit maaga pa. So far hindi pa na kami nabuburing ni Sir Ed dahil pareha kami may intercom, naka-intercom kaming dalawa. So ayan, nag-uusap-usap pa kami. Siguro mga kalongi, kung araw kami dumaan dito, nakikita namin yung mga gandang tanawin dahil kasi kanina na maaraw pa hanggang ang Buklaw mga kalongi, ang ganda ng tanawin mga kalongi. Pero ngayon, siyempre madilim na, kalsada na lang yung makikita natin natatanaw. At saka ingat kami dahil nga yung sobrang dilim, buti na lang at maliwanag nga yung ilaw namin dalawa ni Sir Ed. At yun, tuloy pa rin ang biyahe mga kalongi. At sa mga nanonood na nakaabot dito sa portion na ito mga kalongi, shout out sa inyo mga kalongi. Salamat sa pagsubaybay sa video kong ito. So yan, may nakikita na akong mga kabahayan mga kalongi sa gilid. So yan, continue lang sa paglalakbay, ride safe lang kami palagi mga kalongi. So ayan mga kalongi, nakakita na ako ng madaming ilaw. Sigurado isa itong bayan dito, pero hindi ko lang tumpok kung anong pangalan ng bayan na ito mga kalongi. Pero ito yung unang bayan kung saan nakita kami ng madaming bahay na mga kalongi. At dahil dyan, tuloy ang biyahe. Let's go! Sa oras na ito mga kalongi, nagsabi na ako kay Sir Ed na kung may madaanan kaming kainan, hihinto kami para maghapunan na mga kalongi. Dahil medyo gutom na rin at saka mahaba na yung biyahe. Nasa alas 8 na yata ng gabi mga kalongi. Oo, alas 8 na. So nagbiyahe kami mula Bawang, La Union hanggang dito. Ito pala mga kalongi is Nueva Vizcaya na. So dito kami ay maghanap ng aming mga kainan dahil nga gutom na ang aming mga bitok. So yan, antay ko lang kung saan kami pwedeng kumain mga kalongi. So ayan, may nakita kami na kainan mga kalongi. So tumitigil muna kami dito para kami ay maghapunan. Okay kuya, ready kasi may kakain. So ayan mga kalongi, dapat kaming maghapunan dahil nga para ma-recharge naman yung katawan namin mga kalongi. So mga kalongi, hapunan muna kami at continue natin yung video after namin kumain dito sa kainan ni ate. Yun o, nakikita. After namin maghapunan mga kalongi, so yun, larga na agad kami at naabot namin tong bayan ng Bagumbong mga kalongi. So tuloy-tuloy lang biyahe. So after ng bayan ng Bagumbong mga kalongi, nandito na kami sa, hindi ko alam. So yun mga kalongi, sa highway na to mga kalongi dahil may mga bus na. So yun, may nadisgrasya pa mga kalongi, self-accident mga kalongi. Dahil nga, na-slide sa tingin ko, wala namang kabanggaan na mga kalongi. So kunting pag-ingat lang mga kapwa ko, mga motorista dahil nga madulas ang daan dahil sa maulan. So tuloy pa rin ang biyahe na mga kalongi. So malapit na kami ni Sir Ed sa cordon kung saan kami maghiwalay. Siya papunta ng Aurora, ako naman is papuntang north. So yan mga kalongi, medyo mambon din ang manbon na. So naghanap kami mga masilungan mga kalongi kasi medyo mambon. So sumailong muna kami saglit dito sa may gasoline station. Pagkaraan ng ilang minuto mga kalongi, tumigil na yung ulan. So tumuloy na kami sa aming biyahe going to Isabela mga kalongi dahil gabi na nga din, around 8:30 na in the evening. So tuloy ang biyahe. Yun, si Sir Ed na yung nauna dito dahil kabisado na yung daan dito papuntang Isabela mga kalongi. Let's go! Buti nga pala mga kalongi is hindi lumakas yung ulan, ambon lang. So nakatuloy kami sa aming biyahe mga kalongi dahil kung umulan pa ng malakas mga kalongi talagang
gagabihin kami sa aming destinasyon o kung saan man ako matulog ngayong gabi, dahil nakapag-booking pa naman ako doon sa Isabela mga kalungi. So si Red din gagabihin din siya kasi papunta siya sa Aurora. So yan mga kalungi, subaybayan pa rin ninyo ang aking video going to Isabela. At dito mga kalungi, nakaramdaman na medyo yung magana yung biyahe dito dahil nga may madami ka na kasalubong at kasabay mga kalungi sa daan. Hindi tulad yung biyahe namin from Ambuklao to Nueva Vizcaya mga kalungi na grabe, wala kang makakitang mga kabayan sa gilid ng kalsada at wala kang masyadong mga kasalubong at nakakasabay sa daan mga kalungi. Dito ay madami na, so kampante na yung biyahe namin dito mga kalungi. Yan mga kalungi, naabot na namin tong bayan ng Dedi mga kalungi. So yun, malapit na kami sa Cordon, Isabela mga kalungi. Doon po kami, ulitin ko, doon kami maghiwalay. Ako papunta doon sa kung saan ako magpapalipas ng gabi. Ang kasama ko naman ay bababa ng Aurora mga kalungi. So maraming salamat ulit mga kalungi sa inyong pagsubaybay sa video na to. Tuloy lang mga kalungi dahil mahaba pa ang aming biyahe. Let's go! At dito mga kalungi, naabutan kami ng traffic. So yun, medyo mabala kami sa aming biyahe. So siyempre, tatagal naman to yung oras ng biyahe namin going to Cordon, then Santiago, Isabela mga kalungi. So antayin lang natin na mag-go para makarating kami sa aming paroroonan. At yun na nga mga kalungi, nakalagpas kami sa traffic. So tuloy lang ang biyahe namin mga kalungi hanggang makarating sa aming destination. Let's go! Ayan, dito pala mga kalungi, going to Isabela from DID is meron na yung mga ginagawang mga kalsada. Yun ay nagpo-post din ng mga konting traffic mga kalungi. So yun mga kalungi, nalubat ako from DID to Cordon. So ito yung picture namin ni Sir Ed, yung pag-dating namin sa Jollibee Cordon kung saan kami mag-separate na ng way. Pagkatapos kong magpaalam kay Sir Ed, tuloy na ang biyahe ko papuntang Santiago, Isabela mga kalungi, kung saan yung mag-stay overnight ako mga kalungi dun sa Isabela. Let's go! Dito na nga ako sa bayan ng Isabela mga kalungi. Umpisahan ko na maghanap kung saan yung hotel na tutuluyan ko kasi via Waze lang yung yung nagamit ako ng Waze para matukoy ko kung saan yung hotel na tutuluyan ko mga kalungi. Tara, samahan niyo ako maghanap ng hotel na kung saan ako mag overnight stay mga kalungi. Let's go! Mga kalungi, malapit na ako sa hotel. O yan, nakikita ko na nga ang signage nila na Key Hotel mga kalungi. Yes, at least nakarating na rin dito. Time check is 10 PM in the evening na mga kalungi. Yan, pasok na tayo sa hotel kung saan ako mag-stay ng overnight na mga kalungi. So yan, para ma-secure ko na rin yung mga gamit tapos makapagpahinga na rin mga kalungi. Ito yung Key Hotel, tapos ito yung parking area niya nila mga kalungi. So dito muna ako sa main entrance nila para ibaba ko yung mga gamit. After ko ibaba, paparada ko naman yung motor kung saan makaparada. So
Thanks God at safe ako nakarating dito sa Key Hotel mga kalongi. So maraming salamat sa panonood ng video na to. Ang third day ng aking North Loop mga kalongi. Punta na ako ng reception desk para makapag-settle na. Bye bye!